Labas ng katotohanan. Okay, so ayan, napanood natin. Ito ang mga pinakahuling kaganapan kasi sa laban ng dalawa. Ano bang inyong komento dito? Nakipagbati na si Claudine, di ba? Dito sa Cebu Pacific. Humingi siya ng dispensa. dispensa doon sa dalawang ground attendants ng Cebu PAC. Pero dapat siguro yung Cebu Pacific humingi din ng dispensa kasi palpak din naman yung service Actually, nila. when you think serbisyo. about it, dito lang yata sa Pilipinas nangyayari yung ganon, yung nagkagulo na, nagkarambol na sa airport, tapos yung ang dapat pang i-demanda is yung airport. Baliktad. Di ba if you do it in another country, right then and there, hindi ka na makakalabas ng airport. Talaga naman. Only in Diba? the Philippines, Only in ika the nga. Philippines. Pero magbati-bati rin yan, Nay Christy. Ha? Magkakabati-bati rin yan sila. Oo naman, nag-uusap kami Tita Annabel kanina. Sa hinaba-haba ng kwentong ito, isang araw magkikita rin sila sa gitna, magkakasundo rin. Kaya lang mainit pa ang laban sa ngayon. Hindi ko ma-imagine kung si Tita Annabel at si Tito Montulfo ang magkabangga. Yun! Magkakasama Yun mismo. Babaeng Montulfo. Yes, na talagang vocal sa pagsasalita. I just wanna go back to yung sinabi ni Tita Dali na si Claudine ay humingi na ng dispensa. At least, alam niya kung saan siya nagkamali. At nagsasorry siya for yung wrong na nagawa niya. Ang kwento lang kasi doon, kaya kinu-question ngayon yung pagsusorry ni Claudine. Pinagdiinan kasi ni Raymart noon na hindi siya hingi ng sorry dahil wala siyang nagawang mali. Yung gesture ng panghingi ng dispensa, napakaganda noon. Yes. At hindi natin dapat questionin kung sincero ba ito o hindi. Dahil hindi naman natin kalooban yung nagsabi noon. Hindi naman dapat na murahin yung girl kasi hindi naman niya kasalanan talaga yun eh. At hindi kanya aeroplano. Hindi rin, Diba, Tita kasi Annabel? nag-check-in sila, dapat taga Cebu, o taga kung saan man sa nanggaling, di ba? Oo. Yung babae doon sa harapan, pero hindi mo rin ma-blame si Claudine. yes, kasi nawala lahat ng gamit niya. Tita Annabel, kunwari sa iyo po nangyari, yung mga Ganun maleta din, mo, di ba ganun din, magagalit ka rin ganun din, po? magagalit ako. Hindi ako din Normal tumawa lang. reaction. Talaga namang Yes. magalit ka rin. oo. Kasi naapektuhan ka, syempre. Maraming gamit mo. May mga nawala. gamot yata ng Yes. mga Ang bata Ang problema na kasi nandun. celebrity kasi. Kaya talagang Mag-refine. lumalaki siya. Oo, Pero mag-refine. ang gusto kong balikan sana yung si Tulfo and Raymart. Kasi yung Okay. panahon nila Robin, yung kami dati, Yes. ano yan, nagtutuos na lang. Si Richard at saka si Robin. Suntukan na lang. Pagkatapos ng suntukan, kalimutan na natin That's to. what Robin always Oo, tells kasi me. sa akin, tapusin na, closed door, magsuntukan kayo, tapos na. tapos na. Then, Ikaw let's forget magre-referee, about it. Oo, kasi I'm sure mainit pa si Raymart, mainit din si Tito Mon. Tapos na. Pero mahirap Para kasi dyan, mailabas yung na lang. yung pride ni Montulfo nasira for him ha kasi Montulfo ka, lalaki ka, matapang ka, tapos dumugulong Ang ka daming sa sahig, politiko di ba? pinatiklop Eh, yan, paano di nga ba? silang tulong-tulungan? Tapos di ba? dumugulong ka lang Masakit doon sa pride na sa yun. sahig. Siyempre naman, ang pride na kasi ako ayoko talaga pumayag ng ganyan nung Tama. pride ko dahil, no? Siyempre. Pero yung video, Tita Christy, sa tingin niyo may first part talaga yun? Kasi di ba nag-offer na ng pabuya yung mag-asawang Claudine and Raymart? Yun Kasi ang yun daw hinihingi makakapaglabas nila nun. kung maaari daw sana sa mga kababayan natin na nakasaksi sa kaganapan kung pwede ibigay sa kanila. Pero ito yung hiningi nila matapos nilang sabihin na hindi umaandar ang CCTV camera ng Terminal 3. Pero nakakapagtaka kasi knowing Pinoys, lahat may phone. Kung merong video yan, dapat nasa YouTube na by Maglabas now. na sila. Dapat naman, oo. Yes, Oo. mabuti pa. Pabilisin na natin ang mga facing ng mga updates natin. Okay, go, Mariel! Oo. Eto na po ang Showbiz Roundup. Panoorin niyo po. Saling-saling kwento ng buhay showbiz ang amin nasaksihan ngayong linggo. Linggo, ika-13 ng Mayo 2012, pinarangalan ang ina ng magkakapatid na Tulfo na si Mrs. Caridad Teshiva Tulfo bilang Ilaw ng Tahanan awardee sa naganap na 32nd Annual Handog kay Inay and 2012 Huwalang Ina Outstanding Mothers Award sa Quezon City. Nalungkot lang ako kung yung nangyari. Pero wala akong magawa. Lahat yan may will of God. Being a journalist, risky ang buhay ninyo eh. Nagluluksa naman ang pamilya at malalapit na kaibigan sa pagkawala ng butihing ina ni Congresswoman Lani Mercado na si Justa Garcia Hernandez sa mismong araw ng mga ina. Masakit talaga. Siyempre, nangyari pa Mother's Day. Actually, siguro, di mo alam, parang sinadya talaga ng pagkakataon. Parang maalala mo siya every Mother's Day. Lunes, umaga pa lang ay sumugod na ang lahat sa Alabang Country Club para sa All-Star Golf Cup Celebrities Meet Entrepreneurs sa pangunguna ng concert queen na si Pops Fernandez. I'm kind of enjoying the business aspect of my life right now. So, na-enjoy ko siya. It's challenging for me. At kinagabihan,
Tinutukan naman ng mga kapatid ang unang araw ni Rufa May Quinto bilang opisyal na co-host ng Will Time Big Time. Hindi ako yung nanibago, walang gano'n. Parang sobrang komportable, sobrang warm. And enjoy ako kasi gusto ko talaga magpatawa, magpaligaya every night. So, kakaibang eksena na naman mga friends. Martes, pumirma ng kontrata sa MCA Music ang magkapatid na rakisang sina Ellie Buendia ng bandang Pupil at Lali Buendia ng grupong Domino. Well, the plan is, of course, to release new material the soonest. And that we will certainly work on in the following months. Martes din nang pumunta kami sa SM Mall of Asia para samahan ang active football ambassadors na sina James at Phil Young husband. We've always said, well, it would be nice to go to promote football through showbiz, and we really look forward to that. Mother's Day, pumunta ako sa grave ng mami ko. Kasama ako si James at si Ken at si Kerry. And then, yun lang, quiet, tahimik lang. Miyerkules, inihatid na sa huling hantungan ng ina ni Congresswoman Lani Mercado sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Maraming salamat all of our lives. Lahat ng tinuro mo sa amin, lahat ay bago namin hanggang sa mga tutumanin sa nagtutulog. Samantala, naging mainit naman ang usapin sa internet ang ginawang pangbabatikos ni umano ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao laban sa gay marriage na humantong sa kanyang pagkakaban sa The Grove, isang sikat na mall sa Los Angeles, California. Huwebes, tumungo kami sa KB Studios para sa promo ng talentadong Pinoy Kids. Sa ating mga kapatid, nagbabalik na po ang talentadong Pinoy sa Sabado. Kaya makikita ko tayo twice a week na ulit. Saturday and Sunday, at ang bago namin pakulo ay ang Talentadong Pinoy Kids Edition. Kaya abangan niyo po ang ating mga chikiting na magpasikat dito sa entablado ng Talentadong Pinoy. At sa Orani, Bataan, sama-samang pinanood ng ating mga kapatid ang top 3 performance ng half Pinay na si Jessica Sanchez sa American Idol sa tulong ng Signal Cable. Kahapon, Biyernes, nagdiwang ang buong bansa sa pagkapasok ng half Pinay na si Jessica Sanchez sa top 2 ng American Idol. At kinagabihan, isang grand product launch ang dinaluhan sa Bonifacio High Street Central sa Taguig. Ito ang mga istoryang handog ng buwena-manong showbiz talk show ng bansa. Kaya tumutok lang kung saan una ka sa balita. Ito ang Paparazzi Showbiz Expose.